Good day, Kabalita! Another day, another vlog. Bago tayo magputuloy, shoutout muna kay Wena Ortanes. Salamat sa pag-comment. Special mention po sa inyo sis. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Kabalita, kung gusto mo ng shoutout sa ating next episode, mag-comment lang sa baba para ma-shoutout din kita. Ang matutunghayan mo ngayon ay ang totoong kwentong hindi mo akalaing meron palang ganun. Sana tapusin mo ang video na to, dagdag kalaman para sa ating lahat. Para sa ating kwentong Akalain Mo 4.0 Part 1, ito ay may pamagat na ang lihim ng kumpanyang Chevrolet. Ang kumpanya ay unang nakilala sa tawag na Chevy. Ito ay American Automobile Division of General Motors or GM na nagsimula noong 1911 sa Detroit. Ngayon ay operating globally ang kumpanya sa 79 countries kasama na ang Pilipinas. Ayon sa nakuha nating data, 3.2 millions na ang nabenta nilang sasakyan simula 1911 hanggang 2020. Ibig sabihin na dagdagan pa ito hanggang ngayon. From 2021 to 2025 o sa taong ito, hindi kasama sa total ang mga nabenta na nilang sasakyan. May iba't iba silang klasing inilabas na sasakyan, kagaya ng electric and fuel-operated vehicles na kilala sa outstanding design, high-performance engine, may safety features, at gawa sa latest technology. Ngunit, sa kabila ng kasikatan, may lihim pala itong istorya na halos hindi alam ng nakakarami. Si Ginoong Luis Chevrolet ay ang unang nagtatag ng kumpanyang ito. Dati siyang car race driver at maswerte na nakapagpatayo ng car company sa kanyang pagsisikap. Subalit, sa kasamaang palad, na-bankrupt ito kaya binenta niya ang kumpanya. To make the long story short, hindi na siya ang nagmamay-ari nito. Bakit ang pangalan ng kumpanya ay hango pa rin sa kanyang apelyido? Dahil ang kanyang kumpanya ay kilala na sa buong mundo, kaya minabuting hindi na binago ng bagong nagmamay-ari nito. Teka lang, hindi pa tayo tapos sa ating kwento. Luis na dating may-ari ng kumpanyang Chevrolet ay naging pangkaraniwang trabahador na lamang sa kumpanya na dating niyang pagmamay-ari. Akalain mo yun? Para sa ating part 2 na may pamagat na ang hatid na magandang benepisyo ng new moon sa tao. Ano nga ba ang new moon? Ang new moon o tinatawag na lunar phase ay ang panahong hindi natin nakikita ang buwan dahil ito ay pumagitna sa araw at mundo. Hindi natin nakikita ang buwan sa kadahilanang hindi nakaharap ito sa Earth o mundo at sa pagkakataong ito, tinatawag ng mga eksperto itong solar eclipse. Paano nga ba nakapagbibigay ng magandang benepisyo ito sa tao? Ayon sa biologist na si Christian Kaichin ng Basel University sa Switzerland, mabilis umano antukin at mahimbing ang tulog ng tao kapag new moon. At kapag full moon naman, matagal dalawin ng antok ang isang tao at kapag nakatulog naman, mababaw lang ang tulog. Para sa ating last part na may pamagat na hangover, nakakapwerhisyo sa negosyo sa US. Bakit kaya? Ayon sa mga economists, ang hangover ay may masamang epekto sa mga negosyo, mapakumpanya man o sa kahit anong klaseng negosyo. Base sa pag-aaral, nakakaperhisyo ang hangover sa ekonomiya sa US dahil umano bumaba ang productivity ng manggagawa. Base sa research, $179 billion ang nawawala sa mga negosyante o kapitalista yearly dahil sa hangover. Akalain mo yun? Kaya ikaw, bawas-bawasan mo ang pag-iinom ng madalas para hindi ka ma-hangover at baka mawala ng gana pumasok sa trabaho. O di kaya'y ito ay maging dahilan ng pag-absent mo. That's all for today. This is Sel, aka Lalang from News and Publishing Bell Ausa Content and Articles. See you on the next episode. Thank you for watching.